Tandaan niyo po, kung hindi ko kayo matutulungan sa calling nyo, ma-fulfill nyo yan, hindi ko ma-fulfill ang sarili kong calling. Ganyan ka-importante ang calling sa Panginoon. It's one of the most important things to Him. He created you. Number one na calling is to have an intimacy with Him. Kasi kung wala kayong intimacy, wala na yung blessings, because you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Hi! Good evening po sa inyong lahat. Unang-una po, I would like to thank all of you for joining us here dito sa ating ICGM or Inner Circle Group Meeting. Alam niyo po ba, you are very blessed by being a part of ICGM. Ipapaliwanag ko lang po kung bakit, kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa amin. Actually, yesterday morning, tiningnan ko ang ibig sabihin ng Inner Circle. Once in a while, I look up at the dictionary para maintindihan ko po talaga ano bang ginagawa ni Lord. For example, ano bang ibig sabihin ng inner circle? In-explain ko na po ito before, pero from time to time, kailangan kong i-emphasize. So, ang inner circle is a small group of people within a larger group who have a lot of power, influence, and special information. So, as members po ng ICGM, you carry a great privilege. Kasi tingnan niyo po kung ano yung mga pribileyo. Ito po message na to, like, it would take probably about 2 hours or even longer, depende po sa pag-witness ng Holy Spirit, pag-lead niya sa atin. Pero ito, palagay ko mapapalabas ito like 6 months to 8 months later pa. Kasi marami pa po kaming videos na naka-line up bago ito ipalabas. At kapag ipapalabas naman ito naman ay mga segmented. Kumbaga, pinutol ito up to 25 minutes for each video. At ito pong video, ito po kasi yung restriction ng Light TV. So, sinusunod lahat ng aming social media accounts itong mga restrictions ng Light TV. So, kung makikita nyo po, kung halimbawa yung 2 hours would probably produce about 8 videos, so mga 8 months na yun bago nyo mapapanood. Actually, ako magre-release ng anointing, Holy Spirit, ang nandito na sa akin, ang power nandito na sa akin. All I have to do is to release it because that's my responsibility. That is also responsibility as a born-again Christian. Kaya lang, hindi natin nagagawa because we don't have enough revelation of that. Kaya po nandito yung inner circle. Yan ang purpose ni God sa atin para magkaroon tayo ng revelation sa salita ng Diyos na kung saan nangangako ng napakaraming opportunities na ma-receive natin lahat ng mga blessings na He laid down in His Word. Amen. So, another definition po ng inner circle, but this time it's the biblical definition. Sabi niya, inner circle, biblically, is about surrounding yourself with a circle of trustworthy, godly people. And I would say, kami po, mga staff ko, sina Pastora Noy, lahat sila, we are trustworthy and godly people. Talagang ang Panginoon ang nangunguna sa aming buhay. Itong ministry na to is talagang sacrificial. Purely, for me, it's purely sacrificial kasi number one ito, wala akong nakukuha dito kahit 5. Wala po kaming kinikita dito, kaming mag-asawa kahit 5. Ito ay pagsiserve lamang sa Panginoon dahil kinol niya ako for this purpose. At kailangan ma-fulfill ko yung purpose ko at hindi ko ma-fulfill ang purpose ko kung hindi ko tutulungan ang lahat ng taong inilagay niya sa akin. Like those people He put into my path. At kasama kayo dyan being ICGM members. So it's not an accident na nandyan kayo. It is not a coincidence na nandyan kayo. The Holy Spirit led you to be here. He directed you to be here. Papakita ko po mamaya sa inyo scripture niyan. So sabi niya, you are surrounded by trustworthy, godly people who pursue one another relationally. Ibig sabihin, inahanap namin kayo
talagang ay napakahirap pong explain. Dahil ito malalaman natin ngayon kasi re-reveal ni Lord ang pagmamahal niya sa inyo through us kasi linagay niya yung pagmamahal na yan sa amin. At ito ay basically ini-impart namin, ini-express namin ang pagmamahal na yan sa inyo. So sabi niya, to encourage, to admonish, and pray for one another constantly. This is exactly what we're doing. Encourage namin kayo, na-admonish namin pag po may mga mali, sinasabi namin yung mga mali through the Word of God at kami ay nagpipray. Kasi nakikita niyo po ang ginagawa ni Pastor Noemi, hindi madali ang gagawin niya, di ba? She communicates with literally all of you. Walang tigil ang communication. Kinukuha niya lahat ng mga prayer requests, tapos yan, dinidisseminate niya sa aming mga pastors, tapos kami mga pastors, we pray for those people. So, ang gusto lang po namin, magtiyaga lang kayo kasi nagpipray kami for you. At lalong-lalo na kung nag-aaral kayo dito sa ICGM, ay sinasabi ko po 1,000%, 1,000% makukuha nyo yung mga desire sa puso nyo na inilagay ng Panginoon. 1,000% yan because I am a living testimony of that. Ang kailangan lang po natin is ang topic natin ngayon, revelation. Ano yung kulang? Revelation. So, purpose po ng TCM is, number 1, to equip you. Kaya po may Bible study groups. Inuulit-ulit po natin ang mga videos natin. Dahil faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Papaulit-ulit yan because that's the way the mind works. Kailangan ma-renew yung mind natin. We have to be transformed by the renewing of our mind. Walang shortcut yan. Ang tanging magagawa lang is to study the Word of God. Paulit-ulit ang paulit-ulit and then darating ang time, wow, magugulat ka na lang. Kasi di po ba lagi kung ini-example sa inyo nung bata ako, I was 19 years old, di ba? Na pag-aralan ko to sa Law of Success book, lagi kong inuulit yan kasi it's so true, it's so real na kahit hindi ako born again at that time, nagde-declare lang ako, nag-meditate doon sa sinasabi ko sa inyo, I will be a millionaire before I reached age 21, di ba? And it came to pass. Lahat po ng sinabi nung author na yun, na huwag kang mag-alala, huwag mong pag-isipan kung paano mo makukuha because your brain waves will connect to the brain waves of that person who needs you. Kasi konektado tayo lahat dito. Quantum yan. Generate ni God. Quantum yan. Sabihin tayo lahat connected. So, i-connect yung brain waves ko because yun ang dinideclare ko, yun ang gusto kong mangyari, magiging millionaire ako. Pagkatapos magpapadala ngayon, itong either which is the space in the universe, or that holds the space in the universe. Today, the Holy Spirit pala yan. Yan ang power ng Holy Spirit nung nalaman ko ang Bible. Pero as I meditated, ibig sabihin ng meditate, think deeply, iisipin ko talaga ng iisipin, i-imagine, araw, huwag kayong titigil because it will come. Otherwise, hindi susulat ang mga libro na yan. Otherwise, hindi yan sinulat ng Bible sa Joshua 1:8 or Proverbs 4:20. Ang dami-daming sinasabing meditation. Even Psalms 1. Nandyan, when you meditate in the Word, nakalagay dyan, blessed. Sabi niya, everything that you will touch shall prosper. But you have to help yourself. That is not my responsibility. It is your responsibility. Kasi kami, i-impart lang namin yung revelation knowledge dyan. Kayo ang gagawa niyan. At hindi pwedeng hindi araw-araw because that is not how the brain works. Ang brain, it works if you feed yung information into it every single day. As many times a day. That's how it works. Kung talagang i-feed nyo yung information na yan, sabi nga, 21 days magkakaroon na ng pagbabago. Drastic change will take place in 21 days. Tapos kailangan ma-stabilize lang yung thought na yun. Magpapabago sa situation mo. 63 days ang total na kailangan na period. But it doesn't mean hihinto ka na 63 days because for the last 27 years, wala akong ginagawa kung hindi magdeklara at mag-meditate ng salita ng Diyos. At nakikita ko po ang mga blessings. Maitanong nyo yan sa mga staff ko. Naku, hindi ko ma-contain. Hindi ko ma-contain. I mean, kahit na hindi naman ako humihingi na kay Lord, kaya lang nagde-declare ako, kaya talagang
nag-gravitate ang lahat ng blessings at lahat ng makita kong nakadikit sa akin, nabibless, kailangan lang. Kasi because of the anointing, it's nothing to do with me, but it is because of the anointing. At kayo as ICGM members, ay talagang malaki ang paniniwala ko, malaki ang confidence ko, dahil dinala kayo ni Lord dito, meron siyang malaking purpose for each one of you. You will conquer the world. Like, actually, dun sa binigay na scope ng Holy Spirit sa atin, meron tayong kanya-kanyang role. Like, preacher, behind the pulpit, katulad ko, or hindi kayo magkakaroon ng ministry ng nasa social media, whatever. Kung ano ang ilinagay ni Lord sa you will prosper beyond your wild imagination kung kayo ay susunod. Dito sa mga sinasabi ko, sinishare ko sa inyo because they are all biblical. Di po ako nagsasalita, nagsishare ng mga theories dyan. Pinag-aaralan ko ang Bible. I take a lot of hours every day. Pinag-aaralan ko word for word, pinag-aaralan ko yan. Kinukuha ko yung Hebrew meaning, kinukuha ko yung Greek meaning, para maintindihan ko. Hindi ako satisfied sa isang version, napakaraming translations ang binabasa ko para maintindihan ko. And then I impart by the Holy Spirit. Kasi siya ang nagtuturo sa akin para matulungan ko ang aking kapwa. Amen. Tandaan niyo po, kung hindi ko kayo matutulungan sa calling nyo, ma-fulfill nyo yan, hindi ko ma-fulfill ang sarili kong calling. Ganyan ka-importante ang calling sa Panginoon. It's one of the most important things to Him. He created you. Number one na calling is to have an intimacy with Him. Kasi kung wala kayong intimacy, wala na yung blessings, because you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added. Kung upo-upo lang kayo, higa-higa lang kayo, without spending time, quality time with the Lord, na talagang ipipraise mo siya, magnify mo siya, talagang ang saya-saya mong nandun ka sa presensya niya. Pagkatapos, magugulat ka na lamang, naririnig mo siya, nakikipag-usap na siya sa'yo. Like the other time, when was this? Like a few weeks ago when I preached kay Pastor Franklin's church dito sa Marikina Convention Center, I had the honor to meet Sister Maris at saka si Brother Larry doon. Hindi ko sinasabing favorite kasi wala tayong dapat favoritism, pero I cannot help it kasi matagal ko na silang kilala. Kung saan ako, nandun, pumupunta sila, kung saan ako pumupunta, napamahal sila talaga ng todo sa akin. Tapos, sinare niya sa akin yung prophetic word. Nag-ooperate na siya dito sa gift of the Holy Spirit, dito sa vocal gift. It falls under the vocal gift, which is the gift of prophecy. Kasi sabi niya, nandun lang daw siya, tapos the Holy Spirit spoke in her heart. Ang sabi daw ng Holy Spirit na, mag-i-speak ako about the power of the Holy Spirit. Wala siyang kinalaman. And all of a sudden, talagang bullseye, because my message was the dunamis power of the Holy Spirit. Yun ang explosive power ng Holy Spirit. Yun ang senior ko dito sa church na to. Pagkatapos, ito yung amazing part. Hindi pa siya naniniwalang the Lord was speaking to him already. Sabi niya, I'm gonna show you wonders. Signs and wonders, sabi niya kay Sister Maris. Tapos, ang sinabi niya kay Sister Maris, marami daw ang mas-slain. Pagkatapos ko namang mag-speak, umupo na ako. Kasi wala ng ministration because there were 1,000 people there. Imposibleng mapag-pray ko lahat ng mga taong yan. Kasi ang nagigipong challenge ko kapag masyadong malaking grupo, karamihan ng mga tao nakapila sa akin, tapos yung mga tumutulong na pastors ay hindi nila pinupuntahan. Kasi syempre ako yung dayo, hindi sila sanay na sila sa mga pastors nila. So yung bagong pastor, yung talagang pinipilahan. Pagkatapos bigla po ako ni-request ngayon ni Pastor Franklin, napakabait pong pastor, sobrang humble. May 40 churches all over the Philippines. Napaka-humble po niya. Pagkatapos, nagulat po si Sister Maris kasi tinawag ako ni Pastor Franklin para ipag-pray ang pastoral leadership. Napakarami pong mga pastors nitong church na ito, nandun lahat sila, at nanga-slain nga. So, sabi po nga ni Sister Maris, ay, parang hindi naman ata totoo yung narinig ko kasi si Pastora Terry umupo na. Hindi naman siya nag-minister dito sa mga tao. Pero little did she know, pinakita talaga ng Holy Spirit that He was talking to her. Yan po yung gusto kong makita na talagang nag-ooperate sa mga gifts of the Holy Spirit. Yan po, ituturo ko one of these days kasi
nagugulat nga ako, hindi ko pa natuturo yan. Pero nag-ooperate na. Like for example, kagabi po, so I was preparing my message at meron na po akong idea. Tapos sabi ni Yoli, itong aking assistant, Ate Terry, sabi niya gano'n, ang sabi ni Lord sa akin, mag-speak ka daw about bitterness and unforgiveness. Huh? Sabi ko, kasi wala akong kaplano-plano mag-speak about unforgiveness and bitterness. Wala. Iba yung piniprepare ko na, iba na. Pagkatapos, this morning, mga 7 o'clock, nagising ako, nagpray na ako kay Lord, spend na ako ng time sa secret place. Pagkatapos sabi ni Lord sa akin, Terry, i-type mo itong mga scriptures na sasabihin ko sa'yo. Yan ang ipipreach mo sa kanila. Kasi the Holy Spirit is about to do a great work on all of you. Meron siyang plano. Kasi bihirang-bihira ako talagang marinig na, yan, ganyan ako ng ganyan dito sa mga scriptures na sinasabi niya. In fact, share ko yung mga scriptures na yan na hindi ko pa nare-review kasi I didn't have time to review. Pero tamang-tama yung sinabi ni Yoli kasi as I read, as I was typing yung mga scriptures na yan, marami dito was about bitterness and unforgiveness. Amen. Kaya ako nag-ooperate yung mga tao sa mga gifts. I cannot wait to see everyone doing exactly the same thing. Gusto ko ma-duplicate ako. Yan talaga, ang gusto ko talaga, yun ang ina-aspire ko. It's not a matter of like thousands and thousands tayo, hindi. Yung kung sino yung pinadala ni Lord dito sa inner circle, yan ang gagalaw, yan ang lilipad. Hindi magtatampisaw sa tubig kung hindi lalangoy dito sa rivers of living water ng Holy Spirit. Amen. So again, ito po yung purpose ng TCM to help you develop intimacy with God. Number 1 yan. Yan po ang pinaka-importante because that is the primary reason why God created us in the first place. Gusto niya magkaroon ng intimacy with Him. Alam niyo naman po anong nangyari kay Adam and Eve, di ba? Kinrate niya to start a family. Ang sabi niya kay Adam and Eve, where are you, Adam? Kasi di ba he was walking and talking with Adam every day in the garden. In the cool of the day. Sipin mo, Diyos siya nandun sa heaven. Tapos, sa hapon, pupunta siya, bababa siya, if only to walk and talk with Adam and Eve every day in the garden. Pero alam nyo, walang sinabi yung experience ni Adam and Eve. Experience ko sa kanya. Because the greatest privilege of all ay nakuha ko at nakuha nyo. God is on the inside of me. Kahit saan ako, nandun siya. I didn't have to wait ng hapon katulad ni Adam and Eve in the cool of the day bago bumaba ang Holy Spirit o si God the Father para mag-communicate sa kanila, to walk and talk with them. Hindi, I don't have to wait. He's right here with me. Kung saan ako, nandun siya. Can you imagine that? Kaya ako mayat-maya, lagi kong inuulit ito kasi gusto ko mamarkahan ito sa inyong heart. Hindi lang dito sa inyong mind. Kung hindi papasok na yan sa heart, ito yung subconscious mind. Ito yung conscious mind. Walang sinabi yung conscious mind na yan. Ang transformation takes place in the heart. Ito yung renewing of the mind. Kapag ang mind mo, nirenew mo nang nirenew, literally, yan ang magiging heart mo na. Kung hindi nyo po maintindihan kung ano itong binigay sa atin ng Panginoon, imagine the God of the universe is dwelling on the inside of me. Anytime kung tawag, Papa, kasi very personal ako dahil sabi ni Lord, gusto niya personal. So, Papa, kahit ano lang, Papa, kakain na ako, you join me. Can you imagine? He joins me. In fact, bakit ko alam He joins me? When I pray for the food, I can sense the Holy Spirit praying, cleaning up itong pagkain. Tinatanggal niya yung cholesterol, tinatanggal niya yung fat, yung mga free radicals na makakasama sa health ko. And that's the reason bakit wala akong sakit. I mean, at my age, naku, kailangan yan. Marami na, diabetes na, may kung ano-ano na, diba? But not for me. Why? Kasi yung revelation na when I pray for the food, I know God cleanses it straight away. Amen.
Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.